ng hallelujah! 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 Palakpakan natin ating Panginoon! Hallelujah! Purihin natin ating Diyos Sama. Palakpakan natin siya. Hallelujah! To our Savior, our Redeemer. Follow Jesus, the world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus, the world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. Hallelujah. The world behind, the cross before, And I won't turn I have decided to follow Jesus. follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. And I won't turn back. Oh, the world behind, the cross before, and I won't turn back. And I won't turn back. The cross behind, the cross before, and I won't turn again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave and I won't step in again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave and I won't step in. Praise the Lord, I've been born again. Praise the Lord, I've been born again. Praise the Lord, I've been born again. Purihin ka, Ama. Sambahin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Let's feel the presence of God. Isara po natin ang ating mga mata. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sino ka para tawagin ang Diyos na Ama? Kapag tinawag ko ang Diyos na Diyos, tama ang aking sinasabi. Kapag tinawag ko siyang Panginoon, pinapakita ko ang aking pagpapasako. Kapag tinawag ko siyang Hari, kinikilala ko ang kanyang kapangyarihan. Ngunit kapag tinawag ko siyang Ama, may kakaibang tapang at lalim itong dala. Isang relasyon na puno ng paglapit, pagmamahal, at pagiging tapat. Sino ba tayo para tawagin ang may likha ng langit at lupa na Ama? Ang Diyos na may hawak ng buhay at kamatayan, Ama,
ang makapangyarihan sa lahat, Ama, napakalaking pribilehiyo, nakakaantig at napakaganda. Pero ang totoo, hindi ito dahil sa ating lakas ng loob. Hindi ito basta tapang lamang. Ang tawagin ang Diyos na Ama ay posible lamang dahil kay Jesus. Siya ang gumawa ng daan para tayo'y hindi na maging estranghero, alipin o kaaway, kundi maging tunay na anak ng Diyos. Dahil kay Kristo, mayroon tayong tahanan sa piling ng Ama. Isang tahanan kung saan maaari tayong lumapit sa Kanya ng may tiwala, pagmamahal at kapayapaan. 1 Juan 4:19. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ama namin, dalawa sa pinakamakapangyarihang salitang maaari nating sambitin. At sa araw na ito, ipinagdiriwang natin, hindi lamang ang mga ama sa lupa, kundi higit sa lahat, ang ating Ama sa langit. Ang tapat magmahal at walang hanggang Ama. Mateo 6:9-13, ang salita ng Diyos. Kaya ganito kayo manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iedya mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. We give you praise, O God. Iparanas mo po, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa bawat isa na nandirito, Panginoon. Hallelujah. There must be more than this. Oh, bread of God, come breathe within. There must be more than this. Spirit of God, we wait for you. Feel us anew, we pray. Feel us anew, we pray. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way with us. Holy Spirit, fall us in this place. Hallelujah. Come like a rushing wind. Lord, a sweet power from on high. Now set the captives free. Now set the captives free. Leave us abandoned to your praise. Lord, let your glory fall. Lord, let
your glory fall. Lord, let your glory fall. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, consuming fire, consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have me and fire, consuming fire, consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. A passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. A passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. Hallelujah. We give you praise, oh God. Stir it up in our hearts, oh Lord. Stir it up in our passion for Jesus. A passion for your name. A passion for your name. A passion for your name. Oh. Let's sing it once again. Consuming fire. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have minsan pa, consuming fire. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way. With us, we give you praise, Jesus.
say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Oh, I should rejoice. We give you praise, we give you praise. Oh, we give you And I say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. My very present help in times of need. Hallelujah. My very present help in times of. We give you praise, we give you praise. Oh, hallelujah. Sambal ka, O Diyos. Purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. Let's give thanks to the Lord. Hallelujah. We worship your name, Jesus. Oh, hallelujah. Let's shout the name of the Lord. Oh, Jesus. We give you praise, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat po, Diyos, sa dakila niyong pag-ibig, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa iyo lamang lahat ng aming papuri at pagsamba. Sa dakilang pangalan ng ating Panginoon, ang lahat ay magsasabi ng Amen. 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 Praise God. Magandang hapon sa ating pong lahat. Pwede po bang tayo po ulit tayo, tapos ikot tayo. Batiin nyo naman po yung ating mga katatayan. Hanap kayo ng mga 100 na tatay. Batiin nyo ng Happy Father's Day.
it's harvest time. Sabihin nyo nga po, it's harvest time. Tignan nyo nga po yung katabi nyo. Sabi mo, masaya ka ba ngayon? Ay, ganun ba talaga? May ano talaga siya? Parang, okay, okay lang. Anyway, settle down everyone. This Sunday, this afternoon is special. May gagawin po ang Diyos. Naniniwala kayo meron pong gagawin ng Diyos ngayong pong oras na to. Tayo po tayo lahat, mananalangin tayo. But before we pray, let's read this verse from Matthew 9, verses 35 to 38. Sabayan niyo po ako. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he was moved with compassion for them, because they were harassed and helpless, like a sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, lakas po natin, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of harvest, therefore, to send out workers into the harvest. Let's pray. Lord, thank you for this verse, for the message, for your words. Gusto namin itong bigyan ng halaga, Lord. Gusto namin itong bigyan ng highlight. More than anyone or anything in this world, kayo po ang pinakamahalaga sa buhay namin. Lord, this afternoon, I pray that you speak to us in your special way. Bless everyone, Lord. Lord, salamat, pinagsama-sama niyo po kami sa lugar na to. You have a purpose. And Lord, we want to know your purpose. I pray that you speak to our heart of hearts. Transform us, Lord. Change our hearts. Change our thoughts, Panginoon. Give us, Lord, the mind like yours, because we have the mind of Christ. Bless everyone, bawat nanay, mga tatay, kabataan, lalaki, babae na dumalo po rito. Pagpalain po ninyo, busugin ninyo. And Lord, we pray God for anointing. Just use your servant. Panginoon, salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Upo po tayo lahat. Siguro, yung iba po sa inyo ay talagang dumudugo na yung tenga tungkol po sa salitang harvest dahil kakasimula pa lang ng taon, binabana natin to. Tapos buwan-buwan, pinag-uusapan natin to. Pagdating po ng ngayong anniversary month, nag-full force tayo buong pag-aaral natin tungkol sa harvest dahil naniniwala tayo na harvest year natin ngayon. Amen? Later, we will explain ko po sa inyo tungkol po sa katotohanan tungkol po sa harvest. And sana bukas po yung puso nyo. Pwede po bang tignan nyo yung katabi nyo? Sabihin nyo sa kanya, sana bukas yung puso mo. Ginamit na po nito ng verse ni Pastor Jonathan, pinakauna po nating linggo. Pero hayaan nyo po na katasin pa natin kasi alam nyo ang salita po ng Diyos. Kapag kinatas nyo siya at tama naman po ang context, tama ang pag-aaral, malaki po ang benepisyo niya sa atin. Amen po? Sino po sa inyo, every time you read the word, ngayon ito yung sinasabi ng Lord, biglang bukas meron na siyang bagong revelation dun sa message. No? Minsan po yung there's a time for everything, nako, andai ko pong nagawang message dyan. Kinakausap tayo ng Diyos dyan. But anyway, tignan po natin yung background nito pong Matthew 9 verse 35 to 38. Si Jesus, habang nagmi-ministry po siya, nahabag po siya sa mga tao. Sabihin niyo po, tao. Huwag po kayong magmamali ng letra. Tao. At hinalintulad niya po ang mga tao sa ship. Sabi niya, nahabag ako. Sabi niya, nakakita ko ng mga tao para silang mga tupa. Huwag kayong magkakamali ng salita. Para silang mga tupa na walang pastol. Sheep without shepherd. Sabihin niyo po, shepherd. Pag-usapan natin, no? Ito po yung kaninang binasa natin. Sabi niya, he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Balik nga po natin sa verse 36. Pakita natin yung verse 36. Sabi niya, when he saw the crowds, he was moved with compassion for them because they were harassed and helpless, like a sheep without shepherd. Let's focus on that verse, sheep without
a shepherd. Sabi nyo nga po, sheep without a shepherd. Ano po ba yung sheep without a shepherd? Huwag kayong mawawala. Number one, yung sheep without a shepherd, tumutukoy po ito sa walang direksyon. Ang sheep, sa kakahuyan ba tawag doon? Sa lugar, hindi eh. Ano po? Farm. Or kung nasaan man sila, parang, whatever. Kung nasan man ang mga tupa, pag wala po silang shepherd, wala silang direksyon. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Alam nyo, kadalasan ang mga tupa, pag wala pong shepherd, marami po dyan mga naliligaw, nababali ang paa, and eventually they died. Ganun po ang nangyayari. Ano pa? There are no protection. Anytime na meron pong asong lobo na lumapit sa kanila, kakainin nila. Kahapon po, discipleship namin ni Tita Nancy. Sabi ko sa kanya, Tita, alam nyo yung black sheep, hindi siya masama. Meron akong nabasa dating libro. Yung black sheep talaga, ang ibig sabihin ng black sheep, sa dain ng tupa, yung kung may isang maitim, kapag merong mang-aaway sa mga kasama niyang tupa, may mga predators, siya yung lumalaban. Yun yung totoong black sheep. Parang napasama na lang sa pagdaan ng maraming panahon. Kaya pag nasabihan kayong black sheep, ibig sabihin matapang kayo, yun lang yun. Kayo yung lumalaban sa pamilya. No? Nabasa ko yan sa isang libro. So, no protection. Wala siyang protection. Ang tupa daw, pag walang protection, syempre anytime nakainin or saktan or batuhin, walang magtatanggol sa kanya. Ganun daw po yung tupa na walang shepherd. Ano pa? Walang provision. Sino po sa inyo na mag-iinit ang ulo nyo pag wala kayong pagkain? Hindi kayo nakakain ng maayos. Ako lang po. So, ganun po yung shepherd, ay yung sheep na walang shepherd. Kasi po, ang meron daw shepherd, he leads the sheep to the green pasture. Sabi nyo nga po, green pasture. Ang gagawin naman ng shepherd na to, dadali niya sa green pasture. Ang green pasture, ang ibig po sabihin niyan, is a place of nourishment. Magkakaroon sila ng nourishment, mapapakain ng masarap, mapapainom ng maayos, no, non-stop, marerefresh sila at marerestored po sila. Ganun daw po yung sheep. At alam nyo, nakakita na po talaga ako ng totoong sheep na walang shepherd sa TV. No, alam niyo yung sheep na walang shepherd sa TV na panood ko? Ano po siya? Yung malalaki yung mga, ano niya, ang tawag doon? Balat? Balat ba tawag doon? Balahibo, whatever. Balahibo niya, at natatakpan yung mata niya, tapos ang dai-dai niyang mga parasite sa katawan, ganon, tapos hindi siya makakilos, at hinihintay niya na lang yung kamatayan niya. Walang shepherd. Kinuha siya, inalaga, tinanggal lahat ng mga ang ganda pala niyang tupa. Alam niyo po ba na kayo maganda pag may shepherd kayo? Tingnan niyo nga yung katabi mo. Kaya ka maganda kasi may shepherd ka eh. Sino sa inyo magpapatunay, nung tinanggap nyo ang Panginoong Jesus bilang shepherd ninyo, gumanda ang buhay nyo? Amen? No, totoo po yun. Totoo yun. Holistically. Hindi lang spiritual. Bagamat yun ang pinakamahalaga. Pero ang dain nating nakilala may, alam mo yun, glorious, sabi nga nila, yung pogi daw, presence of God inside. Tignan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang pogi? Presence of God inside. No? May continence, no? May continence siya na parang, uy, may anong iba sa'yo kahapon? Discipleship namin, Tita Nancy, pagdating niya, sabi ko, Tita, anong meron sa'yong aura? Mukhang ano ka, ang blooming nyo. Anong ginawa niyo, Tito Ray, kagabi? Parang nag-date kayo. Ang blooming eh. Diba? Alam niyo, may presence of God. When you are what? Kapag nandun ka sa presensya ng Diyos, kapag nananalangin ka, napupuspos ka, na ilalagay mo lahat ng worries mo, na iiyak mo lahat sa Panginoon, may kakaibang hindi maipaliwanag ng science. Do you agree? No, so, kaya mahalaga tayo nag-church, nananalangin, every day, every night, nagpupuri tayo sa Panginoon, humihingi ng tawad. Kasi alam nyo, mga maliliit na kasalanan, sa umpisa hindi mo yan maranasan. Pero nagpatong-patong-patong, lumaki na yan, dun mo na mararamdaman na ganun pala kahirap. Kaya yung maliit pa lang, nasusurrender na dapat yan sa Panginoon. Amen? So, ano pa ang sheep without shepherd? Walang care. Hindi sila binibigyan ng halaga, hindi sila inaalagaan, walang naggagamot ng sugat nila. Alam nyo, tayo nga po pag walang nagkikare, di ba parang ang sad? Di ba, Vanessa? Pero yung kapag gumigising ka, di ba, Kurt?
At merong natimpla kagad sa yung kape si Joanna. Talaga naman, ang Hong Kong, napakaganda. Lalo pagkasama mo ang babaeng maganda. Pero totoo yan, no? Kapag nagke-care sa'yo or may nagke-care sa'yo, iba yung itsura mo. Ganon ang sheep na nagagamot, ang sugat nila, kung ano mang kailangan nila na ibibigay sa kanila. Ngayon, inihalin tulad sa tao. Pag yung tao daw, wala daw shepherd, ang nangyayari sa kanya, nagkakaroon siya ng sugat at yung sugat na yun, yun yung papatay sa kanya unti-unti. Pag tinignan nyo yung paligid nyo, let's talk spiritually, maraming tao, ang sama, modesty aside, masama ugali. Not because masama ugali nila, but because they are wounded. Hurt people, hurt people. Wala kasing shepherd na gumamot ng sugat nila. Naunawaan nyo po? Medyo lumalalim tayo. Sana gumigising-gising. Sana nagkakape po kayong kagaya ko. Nakatatlo ngayon. Salamat. Salamat, Pastor Japet. Bumili kami ng kape sa kanina. Wala naman tayong no? Hindi pa naman tayo sobrang laki para ma-report, no? Nagkape po ako kanina. Pagdating ko, may kape ulit ako. Nakatatlong kape po tayo ngayon. Anyway, so yun daw po yung kailangan or kahalagahan kung bakit may shepherd. Ngayon, ang daing harvest. Sabi dyan, punta tayo sa verse 37. Pakita natin. Tapos na tayo, sheep without shepherd. Then he said to his disciples, sabi, the harvest is plentiful. Sabi, ang dai daw harvest. Pero kulang ang manggagawa. Maraming mais, pero walang magtatanggal ng mais. Maraming santol, pero walang pipitas. Maraming aratilis, kinain lang ng mga ibon. Buti naman nakain, pero yung iba nabulok. Ano pa? Marami tayong aanihing bigas, pero what? Nabububot na lang kasi walang kumukuha sa kanila. Sana bukas yung puso nyo't nauunawaan nyo yung mga lingwahe natin. Maraming aabutin, pero walang umaabot. Yun po yung ibig sabihin ni Jesus. Maraming may problema, pero kulang ang sumasaklolo. Tingnan nyo po yung katabi nyo. May kilala ka bang sumasaklolo? Come on, tanungin nyo po siya, may kilala ka ba? Or hindi siya makasagot kasi ako yun. No? Mamaya, natin yan, hihimay-himayin. Pero let's just talk about this. There are 3 truths about harvest. Sabihin nyo po, truths. Come on, truths. Mga katotohanan tungkol po sa harvest para gagawa lang po tayo ng isang pundasyon. Number 1, it has a season. Sabihin nyo po, season. Yung malakas. Totoo yun, kahit sa harvest, ganun din. Galatians 6 verse 9. Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Sabi doon, proper time. Sabi niyo po, proper time. Hindi po all the time. Ang sabi sa Bible, proper time. May context yan, may sariling context, but generally speaking, sabi niya, may proper time. May tamang panahon na mag-harvest ka. And mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, the proper time is now. 3 tao, sabi mo sa kanya, the proper time is now. Come on! Ang mangga, tanungin ko kayo, mga Pilipino naman kayo, dapat alam nyo, kailan ang proper time ng manggang tagsibol yan at talagang hina-harvest yan? During summer. Nakakatuwa, no? Talagang summer, walang tubig, pero dun siya nagkakaroon ng mga bunga. During summer, during dry season, ang lansones, kailan? Tag-ulan. Tama po, ang lansones, tag-ulan. August hanggang December. Ang durian, may mga taga Davao ba rito? Ang durian, kailan po yan? June to October. Dry season. So, alam nyo, ang Diyos, ginagamit ang mga yan para ipakita sa atin, kapatid, hindi sa lahat ng panahon i-harvest mo yan. May panahon lang. May season lang. Amen? Nung bata po ako, nagpupunta po kami sa Nueva Ecija. Tuwing nagpupunta kami March, panahon po ng sibuyas. Ay, grabe. Kasi nung bata ako, ewan ko, nakarating kayo sa, malaki kasi yung Nueva Ecija, pero yung part na sa Siklong pinupuntahan namin, yung daan po doon, hindi pa yung ganun-ganun pa. Nagkalat yung dae po talaga ng sibuyas.
Tapos pagpupunta naman kami ng December, wala nang kahit anong sibuyas kang makikita. Ang ibig ko sabihin, meron talagang season. Kahit ang harvesting of souls, may season. May panahon, mararamdaman nyo po, parang, Lord, ba't ganun? Parang ang hirap. Parang sobrang dry. Panahon. Pero may panahon, lumapit ka sa tao, ipag-pray mo, dalhin mo sa church, ang bilis. Kasi nga po may panahon. Dapat maunawaan ng bawat isa yung panahon. Amen? Kaya tayo dapat sumasabay sa tiyempo. Sabihin niyo po, sumabay ka sa tiyempo. Hindi lang sa beat. Lalo na sa mga mahilig dito sa mga join the bandwagon. No? Pag tiyempo ng panalanginan, sumabay ka sa tiyempo ng panalanginan. Tiyempo ng harvest, sabay ka. Pag yung iba nag-harvest, maki-harvest ka din. Kasi nga panahon, yung iba kasi wala sa tiyempo. Are you here? Nagtatanim pag bagyo, ha? Ba't nagtatanim ka? May sarili akong salita sa Diyos. Ha? Mapapagod ka. Kaya marami pagod eh. Haggard. Tingnan nyo nga katabi nyo. Sabi mo, buti hindi ka haggard. Dapat maunawaan natin yun. Amen. So, pasok pa tayo. Number 2. So, number 1 may season. Number 2, kayo po ang magbasa ng, hindi ako nakapasa sa UDM. Biglang may tumawag sa kanya, congratulations, nakapasa ka sa UDM. Hindi, kakagaling ko lang dyan, bumagsak ako. Hindi, nandito yung pangalan. Alam nyo, bumalik siya sa UDM. Pagbalik niya, nandun yung pangalan niya. Hindi niya nakwento. Sabi ko, nakalimutan mong ikwento. Kayo ba nakaranas ng mga ganong himala? Yung pagtingin mo sa wallet mo, kala mo may 1,000, wala pala. Nagbibiro lang po ako. Nagbibiro lang ako. Pero, alam nyo minsan ang Diyos, no? Diyos ng himala. Hindi niya nakita, sabi niya nga, hindi tayo, wala talagang kiris doon kahit isa, nakailang check na ako. Tapos nung tinawagin, nakapasa ka! Nakapasa siya, nakagraduate siya ng UDM. Di ba ang Diyos naghihimala? Nung time po na yon, sobrang laki ng problema niya, pero nagpatuloy siya sa Panginoon. Ngayon, pastor na siya. Amen? Mabuti ang Diyos ang nagpapalago. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Come on, malakas na palakpak sa Panginoon. Pasok tayo ngayon. Why we should harvest? Bakit ba tayo dapat mag-harvest? Para saan ba itong mga pinag-uusapan natin? Bakit ba? Number 1, basa po tayo ng malakas. Malakas na malakas. Because it is the heart of Jesus. The reason why we will harvest, it's because it's the heart of Jesus. Mga kapatid, ang gagawin po natin or ginagawa natin pagdadala ng souls, pag-i-invite, heart yun ni Jesus. Tingnan nyo po, verse 36, verse A. When he saw the crowds, he was moved with compassion for them. Sabi nyo po ng malakas, compassion. Ano ba yung compassion? Gamitin natin yung layman's term. Pag sinabi pong compassion, yung po yung may mainit ka na pag-aalala, concern, pagmamahal sa tao. Compassion. Compassion for the lost. Gusto mo siyang madala sa Panginoon at hindi mo lang siya basta nararamdaman pero kumikilos ka. Lumalabas ka ng bahay. No, lumalapit ka sa kanya by hook or by crook. Masasaktan ako rito. Hindi ako papansinin ito, pero gagawin ko pa rin yun. Lalapitan ko to, shesherang ko, dadaling ko sa church. That's compassion. Yung pag nakita mo yung taong nangangailangan, nadudurog yung puso mo. Kayo po ba may ganun pa kayo nararamdaman, church? May nararamdaman pa po ba kayo na pag may nakita kayong lost, nadudurog yung puso nyo? Huwag kayong masasaktan. Ang church, pag wala ng bago, wala ng love for the lost. Wala na tayong love for the lost. Tayo na lang, okay na yun. At mali po yun, may problema po sa atin. Amen. Tignan nyo yung katabi nyo. Sabi mo, may love ka pa ba for the lost? Humihina na yung boses nyo, lakasan nyo po. Para magising-gising siya. No, yan po yung nag-discipleship kami, mentoring kami. Friday ba yun? Thursday. Shinare ko sa kanya, alam nyo, meron pong isang church dito sa Galleria. Yung church po nila, 8,000 members. Dahil gusto nilang makapag-win pa. Imagine 8,000 members na sila. Gusto pa nilang mag-win. Ganun kainit yung heart nila for the lost. Ang ginawa nila, nagkaroon sila ng, eto lang po yung Galleria. Sino sa inyo nakapunta na po ng Galleria? Robinson's Galleria.
Di ba pag nag-drive ka, parang ilang minuto lang, 15 minutes, papunta sa Green Hills. Di ba po? 15 minutes lang yun ha, magkalapit lang. Ang ginawa po nila para makapag-win naman sila ng souls dito sa area na to, nagkaroon po sila ng, sa kanila tawag po doon transplant. Paano po yun? From 8,000 members, nagdala po sila ng 1,000 ha? 1,000. Sa atin, 2 tao lang talaga nagbubugbugan. Ba't inagaw mo yung 2 na yan? 2 lang yun. 2 lang. Or 1 lang. Bubugbugan. Awa yan. Eto, 1,000. 1,000 dinala sa Green Hills at pambihira. Itong Green Hills na to, nagtuloy sila. Pareho ngayon silang pinapalago ng Panginoon. We're talking about thousands. Pero ano po ang pinaka-strength nila? Discipleship. Makakakita po kayo sa Starbucks, mga lola, meron silang dalang Bible, nagsha-sharing sila one-on-one. Lola, estudyante, mga nakabihis, nag-harvest, nakaupo, nagsha-share ng Word of God. No, ayun po yung vision, sabi ni Doc Oli sa akin, Pastor, ano yung natin? Ano yung action plan natin? Sabi ko, Doc, number 1, let's pray. Pinagpe-pray natin sila. Number 2, turuan natin sila. Kailangan maituro natin sa kanila yung vision. Number 3, we impart. Paano nang i-impart yun? Lumapit tayo sa church, Journey Church Makati. Kaya po tayo may discipleship. Kaya po kayo, pag tapos ng church, pinapa-stay, magkaroon ng mga build group, doon na i-impart yun. Yung puso ng leader nyo na mag-abot ng tao, mag-aral, mag-disciple, makakatch nyo yun, magugulat kayo, kayo rin, gagawin na po yun. Yun po yung impartation. Through prayer. Amen? And last, ano pang gagawin natin? Doc Oli, sabi ko, let's train them. Magkakaroon tayo ng mga training. Train natin sila paano kumilos. Ganon dapat tayo. Tingnan nyo po yung katabi mo. Sabi mo, join tayo dyan. Come on. Sabi nyo, join tayo dyan. You know, this is the problem. This is the problem. Sabi ng isang pastor, ang nakasira daw sa church is what? Huwag kayo masasaktan. Hawak kayo sa bangko nyo. Ministry. Paanong ministry? Kasi daw yung mga tao nag-ministry na lang pero hindi na nag-disciple. Kumanta na lang sila pero hindi na sila nag-disciple. Hindi po masama ang pagkanta. Maganda yan. Pero naniniwala ko, may kaya ka pang gawin dyan. Amen. We are called to go and make disciples. Amen? Calling yan natin lahat. Sabi mo nga sa katabi mo, calling mo yan. No, Maps, calling mo yan. Amen? No, pambihira. Alam nyo ba na marami rito nakikitaan natin ng husay, ng galing, ng anointing? Kailangan mo lang i-train, kailangan mo lang tapikin. Kailangan mo lang tapikin, kailangan mo lang i-train. Yung katabi nyo, alam nyo, ang galing mag-disciple niyan. Kailangan lang ma-impart lang. Matthew 28 verse 90. Ano, Pastor, ano ba yung sinasabi mo? Ito po. Matthew 28 verse 19 to 20. Kayo lang po, malakas na basa. Go! And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Hindi po to mandate sa mga disciples lang, no. Mandate po to sa ating lahat. Mandate. Sabi nyo nga po, mandate. Pag sinabing mandate, ano yan? Calling. Tinatawag tayo dyan. Inuutusan tayo dyan. Pinapagawa sa atin yan. Amen. Hindi lang pastor ang nagdi-disciple, lahat ng disipulo ni Jesus. Are you a disciple of Jesus? If you are not a disciple of Jesus, kanino ka disciple? Amen? Tignan niyo po yung katabi niyo, sabi mo, you are mandated to go and make disciples. Come on! No? Ang sarap po makakita ng mga tao na dati wala silang alam tungkol kay Christ at hindi sila sumusunod. Pero nung inupuan mo, pinanalangin mo, tinuruan magbasa ng Bible, naunahan ka pa. Amen? Makakatuwa, alam nyo, nag-water baptism tayo. Pambihira, ang daing nagpa-water baptize. Na dati ayaw nila magpa-baptize, ngayon nagpa-baptize sila.
Ngayon, mga anointed workers, anointed servants of Jesus. Amen? No, sana maraming maging ganun. Number 2, bakit tayo mag-harvest? Because many people are helpless. Verse 36b, because they were harassed and helpless. Sabi nyo nga po, harassed. Sabi nyo po, helpless. Ayan, yung kanina, like a sheep without a shepherd. Kasi marami po ang nasasaktan. Marami po ang bugbog ng problema. At alam nyo, wala pa po ako nakita na isang tao na lumapit sa Panginoon tapos nasira ang buhay. Wala! No, kung kayo po, meron kayong kilala na bugbog ng problema, no, imbis na pagalitan nyo sila, pagsabihan nyo sila, dalhin nyo sila sa Panginoon. Ngayon, kung kayo, nadala nyo, sino po rito may mga nadala na kayo sa Panginoon? Congratulations. Meron po ba? Taas nyo yung kamay nyo. Pakita nyo, hindi po yan yabang. Salamat sa Diyos, ginagawa niya. Come on, taas nyo po yung kamay nyo. Praise God. Palakpakan natin yung mga tao na yan. Amen. Bunga nyo yan, maging mabunga po tayo. Bakit po? Maraming tao bugbog ng problema. Mamaya may mga babasahin tayo. Ano pa? May mga depression. Hindi po basta yan, hindi ba biro yan, ang depression? Ano pa? Maraming tao, gulong-gulo, litong-lito, yan yung mga harassed. Early pregnancy, no, mga hopeless, walang pag-asa. Malungkot ang buhay. Tingnan nyo nga po katabi nyo. Tingnan nyo lang. Mukha po bang malungkot ang buhay? Sabi kasi, eyes are the shadow of the soul. Minsan, kahit hindi magsalita, yung mata, nagsasalita. Do you agree? May mga taong pag tinignan mo, kahit walang sinasabi, alam mo, galit. May mga taong pag tinignan mo, alam mong masaya. May mga tao, tignan mo lang yung mata, alam mong, daing pera nito. Or di kaya naman, pag tinignan mo, walang pera to. Kasi sabi, eyes are the shadow of the soul. May biro lang po ako ha. Pero totoo, ang mata nagsasalita. Tama po? Hindi lang bibig ang nagsasalita, pati mata. Kaya pinapatingin ko kayo sa mata ng katabi nyo. Kasi baka mamaya, hindi nyo alam, hopeless na yan. It's time to encourage, to pray for that person. Yung mga anak nyo po sa bahay. Kami ng nanay ko, nag-uusap pag yung mga kapatid ko, medyo tumatahi-tahimik na. Mama, tahimik niya na. Oo nga, gumagawa lang kami ng aksyon. Tatapalan mo na yun ng 500. Masama po ba yon? Tayo ang gumagamit sa pera, hindi tayo ang ginagamit ng pera. Di ba po? Dapat tayo gumagamit dyan. Aba, malungkot to. Gamitin mo siya. Parang ang daing pera eh. Pero totoo, alam nyo, marami pong tao malungkot. Malungkot. Kailangan si Jesus. Amen? Again, tingnan nyo po yung mata ng katabi nyo. Tingnan nyo. Meron kami dating experience na ganyan. Nag-anniversary yung Journey Church Manila. Ewan ko, naalala po to ni Ate Jen. Dati po sa Manila nag-anniversary. Alam nyo, nahagip pa nga ng video yung isang kamiyembro natin. Sumasayaw-sayaw siya doon. Alam nyo, pagtapos ng anniversary, nag-suicide. Modesty aside. Maraming ganon, yung panlabas, masaya. Pero pag tinignan mo yung pinakamata nila, malungkot. Sheep without a shepherd. Kagandahan, pag may build group ka, nalalabas mo yan. Malungkot ako ngayon. Mapagpe-pray ka. And we know that prayer is powerful. Amen. It's not for me to testify, pero grabe, Doc Oli, nagpe-pray kami. Prayer is powerful. Kumilos ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Come on. Kung kayo naman po, yung pinag-uusapan natin, Matthew 11:28-30. Siyempre, hindi po tapos ang Diyos. Basa po tayo. Come to me, all you who are weary and burdened, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Si Jesus, anong ino-offer niya? Rest. Meron pong kapahingahan. Sino sa inyo, say yes kung kayo po ito, naranasan nyo yan minsan sa buhay nyo, na pagod kayo,
Pero nung lumapit kayo sa Panginoong Jesus, nagkaroon kayo ng kapahingahan. Kasi offer ni Jesus yan eh. Testimony ko po yan nung nag-aaral ako. Bagamat umaatin lagi ako ng midweek. Umaatin lagi ako, nakukumpleto ko yun isang buong taon. May isang beses, bumagsak po ako. Bumagsak ako sa isa kong pastor, subject. Pagkabagsak ko, yung iba kong grade, medyo hindi rin maganda. Nung kinumpute, lumagpas yung grade ko sa, yung pwede pa ako magstay, ang tawag sa ganun, good standing. Ngayon, ang mangyayari, dahil bumagsak na ako, listen maaalis na ako ng school, lilipat na ako, ang taas po ng pangarap ko. Talagang nagkaroon ako ng malungkot na malungkot. Alam niyo, naglalakad ako sa labas ng PLM, yung may nakita kayong Intramuros. Lalakad. Pag nakikita ko ngayon yan, mixed emotion ako, masayang hindi ko maintindihan Alala ko yung bag ko nun, yung mahaba pang ganun. Tapos, Japorms, yung uniform ko parang hanggang tuhod. Uso yun Pag nakita yung mga lumakong picture, lalakad po ako. Alam niyo, naiisip ko, may mga truck na dumadaan. Gusto kong yung matigil na, yung ang gulo ng utak ko, habang naglalakad ako. Pero may boses akong naririnig. Alam niyo kung ano yung mga boses? Puro verse. God is with you. I will never leave you nor forsake you. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Yung mga binabasa ko na libro, na Bible, during that time, yun yung umiikot sa... Kaya sabi ko, hindi ako susuko. True enough, putulin na natin, it was what? 15 years ago. Ngayon tayo, pastor, ginagamit ng Panginoon. Amen? The devil meant it for evil, but God turned it for good. Alam nyo, plano ng demonyo, patayin tayo Kaya kayo, pag naiisip nyo yun, yung magpakamatay, hindi galing sa Diyos yun, galing sa demonyo yun. Dapat puno tayo ng salita ng Diyos na magpapatibay sa atin sa panahon ng problema. Amen? Pwede bang palakpakan natin ng Diyos? Sa Diyos ang papuri. Kaya kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo, lalo kung may mga teenager kayong anak, huwag nyo laging pagalitan. Huwag laging sigawan, sermonan. Tapos na tayo sa ganong era. Dalin sa Panginoon. Bring to the church, ipa-disciple, isama sa mga bill groups. Kaya kayo rin po, huwag nyo sisiraan yung church. Pag siniraan yung church, makikita ng anak nyo, nako, sira yung church, hindi ako papakinig dyan. Kasi dapat nagtutulong yan, yung church at yung pamilya. Pag may problema yung anak nyo, hindi nakikinig sa inyo, makikinig yan sa church. Amen. Romans 15 verse 13. Ang ganda ng pangako ng Diyos. May the God of hope. Basa po tayo. Fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Sabi niyo po, God of hope. God is your hope. Pwede bang tignan niyo po yung katabi niyo? Sabi mo, God is your hope. Hindi ko po alam sino rito sa inyo yan, yung kailangan ng pag-asa, but I warn you, I want you to know, in your heart of hearts, papasukin niyo si Jesus because He is your hope. Walang problema na hindi natin malulutasan kapag kasama natin ang Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Come on. Alam niyo, maganda pa, ang Diyos, makikita mo paano siya kumilos. Yung minsan parang, Lord, ano bang gagawin ko? Hindi ko na kaya. Lord, hindi ko na alam anong gagawin ko. Bigay mo na sa Kanya. Pastor, walang solusyon. Baka hindi talaga problema yan. Pag walang solusyon, hindi yan problema. Pag may solusyon, yun yung problema, susolusyonan ng Diyos yan. Question, kailan ka ba pinabayaan ng Diyos? Kayo po ba kahit kailan pinabayaan ng Diyos? Hindi po. Hindi nagpabaya ang Diyos. Amen. Now, God is a God of hope. Matthew 6:34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Kaya nakapagtataka, yung ibang sabing wala silang pera, wala silang makain. Bakit after 30 years, buhay ka pa? Mataba ka pa. Ay, sorry. Diba? Pansinin yung sabing wala silang makain, malusog. Ba't ang lusog mo? Diba, hindi naman nagpapabaya ang Diyos. Ang mga ibon nga Diba? Hindi sila pinapabayaan ng Diyos.
Hindi sila nagtatrabaho, sabi sa Bible. Pero hindi sila pinapabayaan ng Diyos. Ikaw pa na tao at anak ng Diyos. Amen? Hindi ka pababayaan ng Diyos. Give everything to the Lord. Amen! Palakpakan natin ng malakas ang Diyos. Kapatid, wag niyo pong kakalimutan, mamaya mag-uuwian na tayo. Ito po minsan kadalasan ng nangyayari. Minsan na kadalasan pa. Pagtapos ng church, kung ano yung pinag-aralan, yun yung nangyayari pag uwi ng bahay. Tama, mali. Diba? Ako lang ba? Lahat tayo, di ba ganon? Yung worry, wag ka magawa pagdating ng bahay, bigla may worry, no? Yung bill mo dumating, Meralco, aircon ka kasi ng aircon eh. 20,000. Paano to? Ayun, 21,000 daw. Pero bakit ka mag-worry? 10 years ago, mas malaki pa nga dyan yung problema mo, hindi ka naman pinabayaan ng Diyos eh. Amen? Ngayon pa. And number 3, last, because the harvest is plentiful. Bakit tayo mag-harvest? Kasi the harvest is plentiful. Ang daing i-harvest. Amen? Sino ba tong mga to? Kapatid declaration po natin to. This year, yung anak mo na ayaw tumanggap sa Panginoon, tatanggap sa Diyos. No, kung kayo yun, magsabi kayo ng amen. This year, yung asawa mo, maglilingkod na sa Diyos. This year, yung magulang mo, makakakilala na sa Diyos. No, this year, yung kasama mo sa bahay, they will accept Jesus as personal Lord and Savior. This year is your harvest season. This year. Tignan nyo yung katabi nyo, eye to eye. Sabi mo, this year is your season of harvest. Matatapos na po tayo lahat. As we conclude, let's follow Jesus. Sabi nyo nga ng malakas, let's follow Jesus. Pero yung Paul, napaka-imposibleng mag-follow kay Jesus pag di po natin siya kapareho ng puso. Kaya kailangan tayo nakikipag-heart to heart kay Jesus. Amen? Nakikipag-heart to heart tayo kay Jesus. Sabi mo sa katabi mo, makipag-heart to heart ka kay Jesus. No? Ang ganda ng preaching ni Pastor Junel. Na-appreciate nyo siya nung Wednesday. Sabi niya yung dead na. Ang ganda sabi niya, ang tao daw, makikilala mo pag talagang sumusunod sa Panginoon, pagpatay na siya sa sarili niya. No? Hindi na siya yung puro siya. Nasaktan ako, hindi na siya ganon. No? Let's follow Jesus. Heart to heart tayo kay Lord. No? Ano ba meron kay Jesus? Number 1, si Jesus proactive. Sabi niyo nga, proactive. Walang pinapalampas na panahon. No? Samaritan woman, na-encounter niya, hindi niya na pinagpabukas, hindi niya pinagpa-next week. Agad-agad kinausap niya at hindi siya nahadlangan ng differences. Ano ba yung mga differences nila? Social barriers, gender barriers, personal shame and past. Kasi yung Samaritan woman, tsaka yung lalaking Hudyo, hindi yan nag-uusap. Imposible, pero hindi yun nakahadlang para share niya ng gospel. Sino po ang mga Samaritan woman nyo? Mga taong tinitignan ng ibang tao as masama. Sino yung mga Samaritan woman nyo? Sino pa? Zacchaeus. We know that Zacchaeus is a tax collector. Tumayo, umakyat sa sycamore tree, tinawag siya, pinababa ni Jesus, kinausap niya, nagpunta sila ng bahay. Pagpunta nila ng bahay, pagtapos ng usap nila, tita, paglabas nila, sabi di ba ni Zacchaeus, sige, Jesus, ibibigay ko lahat ng ninakaw ko sa kanila. At mas higit pa dun. Alam niyo, tanong ko, ikaw ba yung kausap ko, Dok? Tanong ko, sabi ko, paano kinausap ni Jesus si Zacchaeus at ganun na lang yung naging respond niya? Ano kayang salita ang ginamit ni Jesus? Kasi wala, hindi na kwento yung yung context ng pinag-usapan nila Basta ang kwento na lang, pagtapos sila mag-usap, si Zacchaeus, ang gusto niya na sumunod kay Jesus. Isa lang ang sure ko. Pag ang tao, totoong na-encounter si Jesus, may himala na nangyayari. Yung pinakamahirap gawin, nagiging sobrang dali na lang. Amen! Palakpakan natin ang Diyos! Kaya yung prayer natin, Lord, ang Journey Church Makati, ma-encounter ka. Hindi si Pastor Jonathan, hindi ako, hindi si Doc Oli, hindi kung sino man. Ikaw sana, Lord, kapag linggo nangangaral kami, nag-aaral kami, Lord, talk to
us, especially isa-isa in your own special way. Kasi pag kinausap ka ng Diyos, yung mga mahihirap, pambira, ang dali na lang. Amen. Parang, alam niyo yung pagsunod ko, kuya, yung pagiging pastor ko, ayoko. Tatrabaho ko sa Makati, nakasasakyan, nasa office. Pag bata ka, ganun, di ba po? Kinausap ako ni Lord, gabi-gabi. Sumunod ka, kundi papatayin. Kanya-kanyang pangungusap. Nabali yung kamay ko. Abang bali yung kamay ko, sabi sa akin ng Lord, susunod ka o yung kabila? Lord, susunod na po. Kanya-kanya. Kayo, saan kayo kinakausap ng Diyos? Alam nyo, minsan may mga sitwasyon sa buhay natin, pangungusap ng Diyos. Kaya lang tayo matigas ang ulo. Tignan nyo po ulit sa mata yung katabi nyo. Sabi mo, huwag matigas ulo. Siyempre, pag ang tao ma-pride, naku, hindi makakasunod sa Diyos yan. Pag ang tao full of selves, huwag mo kong papagalitan. Hindi pwede. Huwag mo kong sisitahin. Huwag mo kong babaguhin. Eto na ako. Eto ng mga plano ko sa buhay. Ay. Napuspos, mamaya pa. No? Mahihirapan. Kaya dapat tayo basag ang puso. A pure heart and a contrite heart. A broken heart and a contrite heart, He will not despise. Ang Diyos ay malapit sa mga taong basag ang puso. Amen po? Ganda ng kanta kanina, kuya. Consuming fire. Sana ganun tayo. Lord, bigyan niyo ako ng matinding apoy. At yung apoy na yung pag na-receive ko, pambira, susunod ako sa inyo ng walang kahirap-hirap. Kahit pa mahirap, susunod pa rin ako sa inyo. Amen! By the way, alam nyo, totoo lang po ito. Dito sa church na ito, dahil kong pinapanalangin, isa-isa. Mula nung magsimula, tahimik na tahimik ako, kami dalawa lang ni Lord na may alam. Pangalan. Isa-isa ko pangalan, lalo pag nakakakita ko ng, instead na kausapin ko, minsan yung mga usap-usap, wala na rin pinupuntahan yan eh. Mamaya, hindi ko pa masabi yung tamang salita. Sa prayer ako tumitira, binubugbog ko siya. Ang sungit nito, Lord, baguhin niyo. Nakikita ko nagbabago. Yung iba nagre-regalo pa nga sa akin, di ba, tita? sorry. Mga ambabait na ngayon, ganun ka pa na tindi ng panalangin eh. Amen? Kaya kayo, mga kapatid, instead of usap-usap, okay yan, walang problema dyan, pero walang kapangyarihan pag wala si Jesus. Bugbugin nyo muna sa panalangin. Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Come on! Tayo po tayo lahat. Dito na ako magtatapos. Power of harvest. Makinig kayong maigi. Mababaw lang to, pero in my heart, it burns. Ang lola ko po, nung 90s, may tindahan. Meron po siyang kusinera na matandang babae. Yung matandang babae po na yon, ang ginagawa ng lola ko, araw-araw niyang sinesheran tsaka pinagpe-pray. Pinagpe-pray niya, uupo muna sila, mag-share, hanggang in-invite sa church. Ang matandang babae naman po, sumunod, punta sa church. To cut the long story short, yung matandang babae na born again. Alam nyo, nung na-born again po yung matandang babae na yun, naging lingkod sa church. Nung naglingkod siya sa church, ito ang pinaka-nakyutan kaming lahat. Hanggang kamatayan niya, ginagawa niya to. Tuwing Pasko po, Ate Jen, alam nyo to, sa Journey Manila, kapag po Pasko, meron po tayong tinatawag na Christmas, ano yun yung offering? Thanksgiving. Tawag doon, Christmas Thanksgiving. Yung Christmas Thanksgiving, yung isang buong taon na naging mabuti sa iyo ang Diyos, magte-Thanksgiving ka pag Pasko, pasasalamat. Siyempre, iba cash, ganun yung binibigay. Ito po si Lola, pangalan niya Lola Panching. Si Lola Panching, nung nakilala niya Panginoon, alam niyo ginagawa niya, nag-iipon siya ng bariya. Alala niyo po yon, bariya. Kapag Pasko, pupunta po yan sa church, alam niyo minsan nasa tela, minsan nasa garapon, na punong-puno ng bariya. Ang bigat-bigat. Aabot niya kay Pastor Mali, Pastor, ito po yung Christmas Thanksgiving ko.
Sa atin, maliit lang yon, pero sa Kanya, yun na yung lahat-lahat niya. Alam nyo, hanggang mamatay siya, may sakit na, ginagawa niya pa rin yun. Ano po ang gusto kong sabihin? Ang tao, pag na-encounter si Jesus, yung mga mahihirap na bagay, nagagawa niya. Amen? Let's bring people to Jesus. Palakpakan natin ang Diyos. All consuming power. Awitin natin yung kanina, Kuya, consuming power. We will worship the Lord. And mamaya, mananawagan ako, kung kayo gusto nyo na magpagamit sa Panginoon, lapit kayo para meron tayong anointing. Meron tayong panalangin. Ipapanalangin namin kayo. No, mamaya. Pero ngayon, let's worship the Lord. Let's sing this song. Open your heart to the Lord. Open your heart. Oh, bread of God, Thank you, Jesus. come breathe within. Thank There you, must be Jesus. more Thank you, Lord. than this. Spirit of God, we wait for you. Fill us anew, we pray. Yes, Jesus. Fill us anew, we pray. Taas natin yung kamay natin. Come on. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Have your way. Lord, have your way. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, it's fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way. Stir it up in our hearts, Lord. Yes, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up, Lord. Stir it up in our hearts. A passion for your name. Stir it up. Stir it up in Oh, yeah, our la, la, hearts, Sunday, Lord. la, la, Sunday. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. A passion for your name. Stir it up. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. A passion for your name. Stir it up. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up. in our hearts. A passion for your Thank you, Jesus. No? Kung kayo po narito ngayon, and in your heart, genuine, you want to be used by the Lord. No? Meron kang apoy na, Lord, bigyan niyo po ako ng apoy sa pag-harvest, sa pag-win ng soul, sa pagdi-disciple, sa pag-lead. Lord, hindi ko kaya, hindi ko alam kung saan magsisimula, pero Lord, tataya ako, magtitiwala ako, at buong puso akong susunod sa inyo. Kung kayo po yun, I'm calling you in front and I will pray for you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Consuming fire. Thank you, Jesus, Lord. A passion for your name. Spirit of God. Thank you, Jesus, Lord. Fall in this place. Lord, have your way. Thank you, Jesus, Lord. Consuming fire. Yes, Lord. Consuming fire. Give us fire this afternoon. Help us, Lord, to do it, not technical, but Lord, lead us. Lead us by your Spirit. Lead us by your Spirit. Dwell in us, Lord. Dwell in us. Dwell in your people.
We pray, Lord, for fire. Bigyan nyo ng apoy, Lord, ang bawat isa in Jesus' name. Shia Rabakandi Yorobara Satalayara Kandaya. Shodo Yorobolayara Satayara Kialando Yorobo Yoro Shia Lara Sandayara. Hallelujah, Jesus, Lord. Spirit of God. Thank you, Jesus, Lord. Lord, have your way. Lord, have your way. Thank you, Jesus. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your Jesus, Shia Rabakandi Yara. Consume In Jesus' name. Fire, fire. Thank you, Lord. Jesus. a passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire, fan into place. A passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have Thank you, your Jesus. way. Shia Rabakandi Yorobayara Sandayara. Thank you, Jesus, Lord. Consuming Sa mga nasa likod, just worship the Lord. Seek the Lord. Be sensitive with the Spirit of the Lord. Shia Rabakandi Yorobayara. Shia Rabasandayara. Thank you, Lord. Spirit of God, fall in this Spirit of God, fall in this place, Lord. Have your way, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. I pray, God, for anointing. Anointing in Jesus' name. Use your life. Change your life. Transform. In Jesus' name. Shatayara. Bakandayara. Jesus' name. Anointing, God. Yara. Bakandayara. Bayara. Shandayara. In Jesus' name. Gamitin mo ang buhay niya. I pray, Lord, for strength, for fire. I rebuke the works of the enemy. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Gamitin niyo po si Moms, Panginoon. Pagpalain niyo siya. At makita niya, Panginoon, that you are alive. That you are alive. That you are working. Use him in Jesus' name. Would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way. Stir it up. Stir it up in our hearts. Stir it up, Lord. Stir it up, Lord. Stir it up in our hearts. Passion for your name. Church, be sensitive with the move of God. Open your God. Open your heart. Open your heart. Allow God to move. Passion for your name.
Itaas po natin yung kamay natin ngayon as part of our surrender to the Lord. Lord, salamat sa buhay, sa puso ng bawat isa. We ask you, Lord, to give us compassion for the lost. It is harvest time, Lord. We will harvest. We will harvest souls. We will go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey, Lord, to obey you, Lord. Bless everyone. Remove hindrances. Give power, Lord, to your people. Strengthen them na sa pagsunod namin sa inyo, ano man yung hindrance, Panginoon, hindi kami mapapahinto. Bawat mga nanay, tatay, kabataan, hindi sila mapapahinto, Lord, ng hindrances, ng hindering spirit. We pray, Lord, for passion, compassion. We pray, Lord, for fire. Bigyan nyo ng apoy ang bawat isa, Panginoon. And they will be your witnesses, Lord. Mawi-witness namin kung paano kayo kumikilos, kung paano kayo gumagalaw. At sa pagsunod namin sa inyo, Panginoon, may ginagawa rin kayong maganda sa buhay namin. More than our expectation, Lord. Bless your people, Lord. Bless your people in Jesus' name. Ama, salamat po sa inyo. Alam nyo, habang nananalangin tayo, tingin po kayo sa akin. Nakakita po ako ng mga maliliit na mga bato na nilalagay. May mga naglalakad, tapos may nilalagay na bato. May hindering spirit. Pero nakikita ko tumutuloy kayo. Yung nilalampasan nyo siya. Alam nyo, after 3 years, eto pong buwan na to, after this, meron po tayong new beginning. Entering 4th year of Journey Church Makati. At hindi lang po ito para sa church, para sa personal lives nyo rin po ito. You know, believe this, God will help you. Ang Diyos, bibigyan ka ng kakaibang lakas para malampasan mo yung mga dating kahinaan mo. This year, may ibibigay sa'yo ang empowerment, ang Diyos, na dati nahihinto ka nito pero ngayon hindi na. In Jesus' name. No, idodouble ni Lord yung power na nasa iyo. Believe it. Sabi mo sa katabi mo, papagpalain ka ng Diyos. Sa kabila, sabi mo, empower ka ng Lord. May nakita akong apoy. May apoy. Alam nyo yung apoy, it symbolizes the Holy Spirit. Magtatagumpay ka kasi kasama mo si Holy Spirit. Magtatagumpay ka kasi kasama mo ang Diyos. Amen! And you know, if God is with you, who can be against you? If God is with you, who can be against you? This is your time. The Lord will give you victory. Amen? Sabihin nyo, I claim it! Tanggalin nyo lahat ng worries nyo. Tanggalin nyo lahat ng pagdududa nyo. And claim that God is with you. Amen? Lord, salamat po. Binibigay namin sa inyong lahat. At tinatanggap namin ang tagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bago kayo bumalik, sabihin nyo sa katabi nyo, pinagtagumpay ka na ng Diyos. Praise the Lord. Tuloy-tuloy po tayo, masaya habang nag-uuwi at sila. Magandang hapon po sa ating lahat. Babasahin ko lang po ang salita ng Diyos sa Kawikaan 3, verse 9 and 10. Pangaralan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa inyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lalago ng aapaw. Salamat sa Diyos. Tayo po'y manalangin.
mapagpalang Ama, makapangyarihan sa lahat, gumawa ng mga bagay-bagay sa langit at sa lupa. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba at luwalhati. Maraming salamat, Ama, sa walang katapusang pagpapala at provisyon sa aming buhay. Ipagkaloob po namin sa inyo ang mga handog at ikapo na ito bilang tanda ng aming pasasalamat at pagkilala na ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng mayroon kami. Gamitin mo po ito upang mapalaganap ang iyong kabutihan at pagmamahal sa iba. Basbasan mo po ang bawat isa, ang mga trabaho namin, ang mga negosyo, Panginoon, at upang patuloy kaming maging daluyan ng iyong kasaganaan. Lord, maraming salamat. Ang lahat ng ito, Lord, ay aming binabalik at magsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sinabi ng Diyos ang anak buhay ko. Sinabi ng Diyos sasagana ang buhay ko. Kaya nagsasaya pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Ito binitawan na lahat ng pangako niya. Sa pagpapala aking naranasan, di ko magkakaroon sa aking pumulat. Ulan na ng natural, di mo kailangan sa kanya ng puta. Rumaragas sa pagpapalaan aking tatagnan. Yun. Hallelujah. Ayun po, wag po kayo mag-expect na may joke. Mag-a-announce lang po tayo ng ating una-una po sa lahat, binabati po namin ng ating mga first-timer na ngayon lang po naka-attend, si Ara May Merino. Sino po si Ana May Merino? Ayan. Alam niyo po, natagpuan niyo lang po yung church dahil sa ating Facebook page. Hallelujah. Next po si... Ang labo na ng mata ng tita. Chantel Apple. In-invite po siya na ating isang youth, si Chloe. Palakpakan naman po natin. Ayan. And ang last po, si Lance Pineda. In-invite naman po siya ni ating Maria Rachel. Ayan. Palakpakan naman po natin. Ayan. Salamat po. Sana po next week makasama po namin kayo ulit. Ini-invite din po namin kayo na yung mga wala po pong build group, pwede po kayong lumapit sa ating mga leaders para po sa ating mga build group. At saka ini-invite din po namin kayo yung mga gusto po sumali sa ating mga ministry. Yan po, may mga programming, worship team, tapos yung mga ushers po. Kung meron po kayong heart na mag-serve kay Lord, i-invite po namin kayo. And yun, ating pong mga social media, yan, yung malaking bagay po yung ating mga social media page. Diyan po nakikita ng mga tao na gustong maghanap ng mga churches na atinan nila. Sana po i-share po natin, i-like, and subscribe na din po. At sa midweek po, may midweek po tayo sa Wednesday, 6:30, sorry. 6:30 sa atin pong prayer tower. And meron po tayong next week, meron po announcement ng video na anniversary. Wala pa. Wait lang daw, may pop. Wait lang daw po. Meron po tayong invitation po sa ating 3rd year anniversary. Wala pa daw po. Pero next week po, 3rd year anniversary na po natin. Gagawin din po dito pero sa kabila po. Dito po sa malaking portal, ang tawag po dyan. 6 p.m. next week po. Okay? Kita-kita po tayo. Siyempre, last week, nag-perform po yung mga women's, di ba? Pero bago po mag-perform sa ating mga men's, di ba, may sineselebrate po tayo ngayon ang
Father's Day. Tinatawagan po namin lahat ng mga tatay para po sa ating harapan. Dito po muna, bago po tayo mag-perform. Mga father, tinatawagan po namin dito sa harapan. Sige po, punta po kayo sa harapan. Mga tatay. Bakit nakita mo yun? Bakit may ibang si Tatay Romel? Ayan. Ayan, yung mga tatay po. Pero bago po ang lahat, gusto po namin yung mga tatay, harap po kayo sa screen. Harap po kayo sa screen. Lahat po ng tatay harap sa screen. Okay, ayan. Sino po, di ba, sabi sa Bible, si Lord daw po kilalang kilala niya tayo sa boses, yung buhok natin. Kilalang kilala tayo ng tatay natin sa langit. Ganon din po kaya yung mga tatay natin sa lupa. Kilalang kilala kaya nila yung mga anak nila. Ngayon po, yung mga anak niyo po nandito, tatawagin po kayo, daddy, tatay, pero dapat mabosesan niyo po. Talikod lang po. Talikod lang po. Doon ulit, talikod ka. Tatawagin po kayo ng mga anak nyo. Kailangan po makilala nyo sila. Kung kanino pong anak yon, lingon po kayo. Okay? Okay? Wait lang po. Wala po maingay. Makinig po mga tatay, ah. Ate, sino yung pamimigay? Meron pamibigay sa iyo yung... bigay mo kay Galing Daya. Isa. Galing. Wow, perfect. Ayun, next po. Okay, next. Huwag maingay, walang music ha, para matrace nila yung pangalan ng mga boses ng mga anak nila. Okay, go na. Daddy. Isa pa, isa pa. Isa pa, one chance. Daddy. Okay. Ayun, next naman po. Daddy. Yeah! Okay, next. Next po. 1, 2, 3. Daddy. Isa pa. Daddy. Ah! Kilala ng mga tati. Pero dapat isang tawag lang. Ayun, next po. Ayun, next. Daddy. Ang galing naman po. Ayun, next naman nating daddy. Ay, bata. Daddy. Very good. Nakakatuwa naman yung mga tatay. Daddy. May isa pa pala si... Daddy. Daddy. Ayun, wait lang, wait. Tay. Dito ako. Umikot lang ako. Okay, next po. Papa. Okay. Tatay. Okay, yung next po. Wala mo na lingon ha. Wala pang munilingon. Walang iiyak, tatawagin lang tadi.
nakarente. Okay, okay. Pa. Lumingon si Papa. Okay, next po. Pa. Isa pa. Okay, last po. Last. Pa. Totoo na po. Ayan. Vincent? Ay, wala na. Wala na, narinig na. Yan, palakpakan naman po natin ang ating mga tatay. Kilalang kilala na. Yung mga wala po, yan. Happy Father's Day po, ating mga tatay ng Journey Church Makati. Ayan. Siyempre, meron din pong performance ang ating men's fellowship. Handa na po ba tayo sa kanilang mga bangs? It's payback time, men's fellowship. Doc, asan ang bangs mo? Hindi pwede, Doc. Kailangan daw may bangs ka dyan. Okay, habang nagre-ready po yung ating men's fellowship, panoorin po natin ang invitation video para po sa ating anniversary. By faith and God's love. 3 years ago, we stepped out in faith. It is not about us, but honoring the Lord who's been faithful from the beginning. The goodness continued to shine on His people. His guidance and His love has sustained us and made our journey fruitful. This year, we celebrate the beautiful harvest of hearts change, lives touch, hope restored. Hearts full of thanksgiving, warmly invite you to join me in celebrating the 3rd anniversary of Journey Church Makati, a day of harvest festival. Meet the witnesses at 6 p.m. 11th floor, Portugal, Queens Hall Building, Chico Rosa Street, Makati City. Let us gather as one body, lifting our voices in worship. God has already prepared the breakthrough. This is a testimony that God's promises never fail us. The Spirit of the Father, where beauty. Kami po ang kalalakihan. Parang napilitan lang. Happy Father's Day sa amin. Thank you po. Go watch sila. Hey! Katulad ng mga agila, tayo ay di pa. Di mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay
magbigay kagalakan sa presensya na. Hey, hey, hey. Dalawa, sama. Puso ang magpaslan. Ito panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na patapoy sa ngalan Niya. Ang gawa ng diablo ay lubukin na. Halika na, lumayo na, ipahayan ang tagumpay niya. Halika na at magdala, magbigay kagalakan sa presensya niya. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Ito ang panahon, ito ang panahon, di na uso ang magbakslan. Hey! Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na patapoy sa ngalan Niya. Ang gawa ng diablo ay lubugin na. Halika na, halika na, lumayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, halika na, at magdala, magbigay kagalakan sa presensya niya. Yo, tayo'y magkakasama, isang pamilya sa biyaya ng Diyos, puno ng pag-asa. Kahit may pagsubok na dumaan sa landas, sa Kanya nakatingin, siya ang ating landas. Parang agila, taas ang likod sa sumusuko. Kahit malayo ang darating sa pagpagsubok, Ama ang sandigan, gabay sa ating mga tahanan. Pag-ibig niya ilaw sa bawat dinaraanan. Kaya't isigaw natin, maririnig ng bayan. Kabutihan ng Diyos ay walang hanggan, mula noon hanggang ngayon. Siya'y tapat at tunay, Ama ang Journey Church Makati, sama-sama sa tagumpay. Yeah! Halika na, halika na, lumayo na, ibahayan ang tagumpay niya. Halika na, at magdala, magbigay kagalakan sa presensya niya. Halika na, tayo'y magkakasama, isang pamilya sa biyaya ng Diyos ng punong pag-asa. Kahit may pagsubok, dumaan sa landas, sa Kanya nakatingin, siya ang ating lakas. Hey! Kaya't isigaw natin, marinig ng bayan. Kabutihan ng Diyos ay walang hanggan, mula noon hanggang ngayon. Journey Church Makati, happy anniversary. Yeah! Journey Church Makati, happy anniversary. Yeah!
sama sa tagumpay.